Sinabihan ka na ng lola mo na huwag sumipol sa gabi. Pero habang naglalaro ka ng Mobile Legends sa kwarto isang gabi, hindi mo na malayang sumisipol ka na pala. At maya-maya, may sumipol din mula sa labas ng pinto mo. Hey guys, Jet here. Welcome sa panibagong episode ng Spook Talks. Mag-isa ka lang sa kwarto noon. Naka-headset ka. Tutok na tutok ka sa laro habang tulog na ang ibang kasama mo sa bahay. Dahil kinakabahan ka sa laban, hindi mo napansin sumisipol ka na pala habang naghihintay mag-respond. Isang maikling tono lang. Pagkatapos, tumigil ka. Pero makalipas ang ilang segundo, may sumipol din mula sa labas ng kwarto mo. Akala mo, isa lang iyon sa mga kasama mo sa bahay na nang-aasar. Kaya sumipol ka ulit. At muli, may sumagot. Pero ngayon, mas malapit na ang tunog. Parang nasa mismong harap na ng pinto mo. Tinanggal mo ang headset at pinatay ang volume ng phone mo. Tahimik ang buong bahay. Tiningnan mo ang ilalim ng pinto. Wala ka namang makitang anino. Wala rin kahit na anong yabag. Kaya dahan-dahan kang lumapit at binuksan ang pinto. Walang tao sa hallway. Patay ang ilaw. Mabilis kang bumalik sa loob at isinara ang pinto. Pero bago mo pa malok, may sumipol sa likod mo. Sa loob mismo ng kwarto. Napalingon ka agad. Wala kang nakita. Pero mula noon, hindi ka na mapakali. Tuwing gabi, may naririnig kang marahang yabag sa hallway. Minsan, may kumakaluskos sa ilalim ng kama mo. At kapag nakahiga ka na, pakiramdam mo ay may nakatayo sa sulok ng kwarto. Tahimik lang, nakatitig sa'yo. Kinabukasan, sinabi mo sa lola mo ang nangyari. Hindi siya nagulat. Ang sabi lang niya, kapag sumisipol ka sa gabi, baka isipin nilang tinatawag mo sila. Doon mo naalala, 2 beses kang sumipol at 2 beses din itong sumagot. Kaya kapag gabi na at tahimik ang buong bahay, huwag ka basta-bastang sisipol dahil baka hindi lang tao ang makarinig. Kaya sa susunod na sumipol ka, siguraduhin mong ikaw lang ang makakarinig. Dahil hindi mo alam kung sino ang sasagot sa'yo pabalik.